Happy viewing po sa lahat po ng mga subscribers po natin and mga random viewers sa ating channel. At ngayon po ang ating mga headlines. Ngayon pong Lunes, June 29, 2026, atin pong isa-isahin. Simulan po natin sa top 10. Ito po, confirmed na plunder charges ihahain ng Ombudsman laban kay Senator Rodante Marcoleta. Yan po. So formally in-announce na po, official na in-announce ng Office of the Ombudsman na formal nang sasampahan ng kasong plunder o pagnanakaw sa kaban ng bayan sa Sandigan Bayan si dating Sagip Party List at ngayon ay Senador Rodante Marcoleta. Ito ay parang nabanggit na ni Senator Marcoleta itong mga nakaraang araw at parang may dinidinay yata ang DILG, wala daw silang alam, something like that. Pero ito na po, formal na pong sasampahan ng kasong plunder itong si Senator Rodante Marcoleta. Naku po, yan na nga. So dahil kilalang palaban at kontrobersyal si Senator sa mga nagdaang pagdinig sa Senado, naging mitsa ito ng malaking tunggalian sa Twitter at Facebook ng kanyang mga basher at ng mga supporters ni Senator. So nagdiriwang ang mga anti-corruption advocates, mga anti-DDS at humihiling ng suspension ni Senador Marcoleta. Samantala naman po ang mga supporters naman po ni Senator, yung mga DDS, sumisigaw na ginagantihan lang daw, pamumulitika ang timing ng kaso, So sabi nga nila, iniisa-isa daw ng admin na patahimikin ang mga bashers ng admin, Karamihan dito ay mga DDS, mga supporters ni dating PRRD, So tingnan natin kung anong magiging kaganapan sa mga susunod na araw. Ito chika-chika lang dati, pero ito ay inacknowledge na ni Senator Marcoleta na posible daw na makasuhan siya ng plunder, naririnig daw niya at tinatanggi nga ng DILG, pero ito nagkatotoo na nga at sinampahan na, formal lang sasampahan ng kasong plunder. Siguro may kinalaman to sa kanyang pagiging congressman itong mga nakaraang taon bilang Sagip Party List representative. Number 9, low pressure area sa Eastern Samar lalakas bilang bagyong Henry sa loob ng 24 hours. Naku po. Nagbabala po ang Pag-asa na ang binabantayang low pressure area or LPA ay may malaking tsansang maging tropical depression na ang pangalan ay Henry. Inaasahan itong tatama sa Visayas at Southern Luzon na magdadala ng walang humpay na ulan sa Bicol, Calabarzon at Metro Manila hanggang Biyernes. Naku po. Yan. Medyo sinisipon po tayo ngayon, So pasensya na po kayo. Pero yun nga, magiging bagyo na daw ito or low tropical, tawag dito? Magiging tropical depression. Ang pangalan po ay Henry. So expect nyo na magiging maulan siguro simula bukas hanggang Biyernes, So ang sabi dito hanggang Biyernes daw. At sa social media marami nang nag-express ng kanilang concern kasi may mga lugar na bahain talaga yan sa kabila ng mga billion mga flood control projects, talagang binabaha pa din. So nag-express sila ng concern, pagkabahala na sana ay huwag naman daw sana maging malala ang mga pagbaha sa pagdating ni Henry. At yung mga magulang, mga estudyante nananawagan sa maagang pagkilos ng kanilang mga mayor ng pag-a-announce gaya ng pag-a-announce ng mga class suspension dahil sa takot sa baha at sa traffic, So number 8 po natin, Visayas Power Grid sinalo na naman ang yellow alert. Ay nako po, kawawa talaga yung ating mga kababayan dyan sa Visayas, So muling isinailalim ng NGCP sa yellow alert ang Visayas Grid ngayong gabi dahil sa sabay-sabay na pagkasira at emergency shutdown
ng mga malalaking planta ng kuryente sa Therma Visayas at Panay Energy Development Corporation. Yan, ako po. Nakakalungkot naman isipin ito, ano? So, maraming mga negosyo at saka mga nagtatrabaho ang maapektuhan ito, ano? And kawawa din, marami din dyan mga work from home, mga VA sa Visayas. Talagang apektado sila. Para sa mga taga Visayas, tila wala nang katapusan ang parusang ito. Yan, talagang nanlulumo sila sa paulit-ulit na ganitong bulok na serbisyo. Sa mga sa mga groups, sa mga forums, talagang punong-puno ng mga mura at reklamo laban sa nagaganap na rotational brownouts. May mga panawagan na sa Department of Energy na magpaliwanag sa Senado dahil sa pabalik-balik na krisis sa kuryente dyan sa Visayas region. So yun, sana naman ito ay mabigyang pansin, ano? Hindi yung puro politikahan na nagaganap. So sana mabigyan ng pansin ito kasi kawawa naman talaga yung ating mga kababayan dyan sa Visayas, mga negosyante at mga workers, mga work from home, mga VAs, marami po dyan, ano? So yan, talagang kailangan talagang mag-research sa mga alternative source of electricity. Yan, kung may pera kayo, bili kayo ng power station. At saka yung solar panel, marami na ngayon nabibiling ganyan, yung mga mabibisa, mga effective, mga quality na nag-evolve na sila. Number 7, pinsala sa Sarangani earthquake, pumalo na sa mahigit 1.4 billion pesos. Naku po, napakalaking damage nito. Yan, nilabas ng NDRRMC ang opisyal na ulat na ang pinsala sa mga kalsada tulay at gusali mula sa nagdaang magnitude 7.8 na lindol sa Maasim, Sarangani noong June 8 ay umabot na sa nakakalulang 1.46 billion damages. Grabe. Talagang nakakalungkot isipin na ganito nakalaki lumobo ang pinsalang nadulot ng napakalakas na lindol na ito, no? At talaga po, kung makikita nyo po ay talagang kaliwat kanan po yung mga nasirang mga establishments, mga infrastructures, mga bahay po ng mga residente. Nakakaawa po. At ang isa pang nakakalungkot dito, nagkalat din po sa social media yung pong mga pictures po ng ating mga kababayang natutulog pa rin sa mga tent sa Mindanao. Nakakaawa po yung kalagayan nila at nababatikos din po yung mga mabagal na ayuda at rehabilitasyon ng lokal na pamahalaan. Yan ang sinasabi ko sa inyo no? Boto kayo ng boto ng mga incompetent, mga dinadaan kayo sa matatamis na salita, no? So pagka may mga ganitong gulo, kayo din ang babalikan niyang ganyan, no? Mga binoto nyong mga iniloklok ninyong mga pulpul na politiko na nanganakaupo, mga sablay, mga tokmol na politiko na ika nga dito sa SOCMED ay ika nga ng mga netizen ay mga mabagal, umaksyon, kulang sa kaalaman para sa rehabilitasyon ng mga ng syudad at ng mga bayan. Yan. So number 6, let's go sa number 6. Dating Ateneo coach Tab Baldwin iniimbestigahan ng DOLE dahil sa illegal na trabaho. So nagpatawag ng bigla ang pulong ang DOLE o Department of Labor and Employment at isiniwalat na walang aktibong Alien Employment Permit or AEP ang tanyag na dating coach ng Ateneo Blue Eagles sa si Tab Baldwin, kaya itinuturing na illegal ang naging status nito sa Pilipinas. So Diyos ko po, yan. So
illegal na nagtatrabaho pala ito sa Pilipinas, itong si Coach Tab, kasi wala daw alien employment permit. Ba't naman ganon, Ateneo? Yan, so nagbabardagulan daw ang mga UAAP fans sa social media. So todo tanggol ang mga taga Ateneo, habang ang mga kalabang university naman ay kinukutya ang team at tinatanong kung bakit hinayaan ng UAAP na makalusot ang isang dayuhang coach ng walang tamang permit sa loob ng maraming taon. Bakit nga ba? Grabe naman kasi ang sistema dito sa Pilipinas, no? Kasi third world tayo eh. So expect natin yung mga ganyang mga lapses. Yun nga in-check na naging mayor sa mahabang panahon, di ba? So diyan sa Pangasinan nga ba yun? Yun si Alice Go, si Ma'am Alice Go, Chinese naging mayor. O, di ba? Ito pa kaya. Mas malala yun. Pero malala din to syempre. So, let's go sa next one. Number 5. Pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban. Ito na po yung shooting. Suspect na minor not criminally liable ayon sa DSWD. Anak ng Tutsyang. Ayan na nga sinasabi natin. Anong say mo dito, Senator Kiko Pangilinan? Yan, matapos ang madugong insidente ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban, talagang grabe ito ha. Opisyal na inihayag ng DSWD na ang batang suspect ay hindi maaaring sampahan ng kasong kriminal sa ilalim ng Juvenile Justice Law o RA 9344. Nako po, yan na nga ba ang sinasabi natin. Yun. So 14 anyos kasi ito eh. So protektado ng batas ang isang bata sa Juvenile Justice Law RA 9344. Yan, pinagtatanggol pa to ni Senator Kiko eh. Sabi niya may mga kakulang pakaparusahan. Pero ang pagkakaintindi ko, kapag ikaw ay under 15, tulad itong suspect na to, ikaw ay sasailalim ka lang sa intervention sa loob ng isang taon. Pagkatapos noon, i-assess ka, pwede ka nang lumabas, pero meron kang babantayan ka pa din, yun. Pero hindi ka makukulong. Yun ang masaklap dito sa nagaganap ngayon, no? So maraming nagalit, talagang dumiklap yan tungkol sa proteksyon ng batas sa mga minor de edad na nakakagawa ng mabigat na krimen. Yan, daming nagalit dito para do protection o shield na lang ng mga kriminal ang batas na ito sa habang walang hustisya para sa mga biktima. Yan, so yun daw, sana mabigyan daw ng pananagutan mula sa mga magulang na suspect. Yun, sana managot daw ang sabi dito, marami sa ex ang humihingi ng pananagutan mula sa mga magulang na suspect. Yun. So accountability. So yun nga yung kapangitan nito. May nagsabi nga ito daw 16 years old na kasama bumaril lang daw ng mga 2-3 kasi parang inutulang nitong 14 anyos, parang ito yung mastermind tapos siya yung mananagot ng matindi sa batas, tapos itong isa ay hindi criminally liable ayon sa DSWD. So ang paliwanag dito, hindi daw alam nitong batang ito ang kanyang ginagawa. Saklap. Okay, tingnan natin kung ano mga pwedeng mangyari dito, So number 4, balita po natin. Ito, mainit ulit to. Napakainit po nitong balitang ito. Meralco rate hike, 10% na dagdag presyo, nagbunga ng solar rush sa bansa. Okay. So, yun nga, trending, viral ngayon tong mga pagpapa-install po ng mga solar panel, solar installation sa Pilipinas. Lumabas sa isang bagong ulat ng mga Pilipino na ngayon ang isa sa mga pinakamalaking gumagastos sa rooftop solar panel sa buong mundo dahil sa pagtaas ng presyo mula pa noong Pebrero. Umakyat na ng 10% ang singil ng Meralco. Lumalabas sa 12% ng sahod ng isang ordinaryong pamilya ay napupunta lang sa kuryente ang saklap nga nito. Dahilan para maging pinakamahal ang kuryente ng Pilipinas sa buong Southeast Asia.
Nakakalungkot. Ano ba nangyayari sa Pilipinas? Sus ko po. Yan. So, biruin mo yun, 12% ng sahod mo napupunta sa kuryente, ano? Parang sa ibang bansa, parang 1 to 5% lang. Hindi ako sure dyan, ha? Pero, hindi yan nakaka-stress sa, masyado sa sinasahod ng mga ibang nasyonalidad, no? So, yun nga, tumataas ang interest ng mga Pilipino na magpa-solar. Talagang galit na galit sila sa Meralco at sa gobyerno dahil sa kawalan ng subsidy. At ang sabi nga ng iba, pangmayaman lang daw yung solusyon na solar. Tapos ang mga mahihirap tinitiis ang nagbabagang singil ng Meralco. Yan. So napakaswerte ng mga naka-power na mga electric cooperative, no? Na mababa yung singil sa kuryente. So, utang na loob, wag kayong pagpapasok ng Meralco diyan sa lugar nyo. Oo, magtiis na lang kayo sa sa mga pa-brown out kasi nung unang panahon naman hindi naman uso ang ang kuryente, no? So mag-invest na lang kayo sa ibang mga alternative like yan nga, solar panel kung may pera kayo, at generator, yan. Kung wala naman kayong hindi naman kayo work from home at sanay naman sa brownout o kahit walang power, tiis na lang po muna, at least mababawasan naman yung inyong tawag dito, ang inyong konsumo ng bill sa kuryente, So basta wag lang sobrang rotational brownout gaya ng nangyayari sa Visayas, no? Yung manakanakang pag-brownout like once a week, okay, once a month, okay na yun. Kaysa naman sa tatagain kayo ng malaking singil sa kuryente kapag ka nag-convert kayo sa Meralco. Kaya kung kayo ay maayos, medyo reliable naman ang inyong electric cooperative dyan sa probinsya, wag nyo nang i-request mag-Meralco yung lugar nyo kasi talagang tagaan na to ng presyo, gaya nga ng balita, 10% na po itinaas ng singil sa Meralco, no? So yan po number 4 natin. Talagang trending na po ngayon ang pagpapasolar. Kung may budget ka, magpa-solar ka na, malaking matitipid mo dito, and make sure na legit na installer ng solar ang inyong kukunin, no? Kasi kapag kaya rin mga putyo-putyo, yung mga fly by night, mga rumarakit lang na nag-i-install ng solar, ay medyo delikado yon, lalo na kung tinipid at kinurakot yung pondo sa pagpapasolar. Halimbawa malaki ang siningil sa inyo sa pagpapasolar, tapos ang gusto naman ng installer na kolorom o kaya hindi naman license o kaya hindi naman talaga professional, ay para malaki ang kanyang kita, bumili lang ng mga mahihinang klaseng materyales, ay naku po, delikado po ang inyong bahay dyan. Number 3, cellphone bawal na sa loob ng eskwelahan sa Dumanhog, Cebu. Kumpiska agad. Simula ngayong araw, pinatupad ni Mayor Efren Gungun Gica ang total ban ng mobile phone sa lahat ng campus sa Dumanhog, Cebu. Kapag nahuling may dalang cellphone ng estudyante, kumpiskado agad ito. Ito ba dahil sa naganap na shooting? Yan. So hati po ang opinion ng bayan dito sa social media. Sabi ng mga pabor na guro at ilang mga magulang, tama yan para mag-focus sa pag-aaral at maiwasan ng addiction sa screen. Para sa akin, pabor din ako dyan Pero pinalagan ito ng mga kabataan at ibang magulang na nagtanong, paano naman kapag may emergency, sakuna, bagyo? Paano namin makokontak ang mga anak namin? May point naman. Pero kapag ganong may mga ganong valid na reason para gumamit ng cellphone, siguro pwede yun. Siguro may mga designated lugar para i-deposit, i-surrender yung mga cellphone, tapos kuhain na lang pagka uwian na. Tapos pagka may kailangan, may emergency, pwede siyang mag-check ng cellphone, something like that. Bahala na kayo kung paano nyo gagawin yun. Pero para sa akin, okay po to, ha. Yun nga. And
tingnan natin kung sino ang mga susunod dito, mga susunod na LGU, at kung mayroon bang mas okay na paraan kumpara dito para hindi maiwasan itong mga ganitong cons, mga pangit na na epekto ng ganitong pulisiya. Number 3, banta ng bullying, shooting sa isang high school sa Batangas City nagdulot ng pambihirang takot. Lumalala yung isipon ko, Biglang sinuspinde ang klase sa Batangas City Integrated High School ngayong araw dahil sa isang nakakabahalang post ng isang grade 10 student. Ganitong isinulat: babarilin or sasaksakin ko kayong mga grade 7, 8, 9, 10. Binubuli nyo ako. Yan. Pasintabi po sa ating algorithm sa YouTube. Yan. Ito po ay, ito daw po ay post ng, ng isang grade 10 student sa kanyang social media. Binabalaan niya yung mga grade 7, 8, 9, 10 dahil binubuli daw siya. So, kinukumpirma ng PNP na galing nga ito sa isang estudyanteng biktima ng matinding bullying. Yan, nakakalungkot isipin na kailangan mag-warning ng isang bata ng ganitong kasensitibong statement sa kanyang social media para lang mag-sound ng alarm sa mga otoridad na siya ay fed up na, hindi niya nakaya ang pambubuli sa kanya. Grabe grade 7, 8, 9, 10 ang kanyang mention dito. Yung mga bully na yan, dapat talaga sa mga yan Diyos ko, sana sinasailalim ang mga yan sa mas mabigat na parusa. Kung pwedeng ikulong yung mga yan, intervention din, 1 taon, o community service na mabigat, na talagang supervised na community service. Sana mabigyan ng ng ganyang kaparusahan, at sana magkaroon ng bullying awareness. Dapat merong subject na ganito sa sa school, para maging aware ang lahat na dapat hindi talaga ito ginagawa sa mga eskwelahan mula elementary hanggang high school hanggang kolehiyo. Dapat merong ganito awareness, So, ayon dito sa balita, nagpanik ang mga magulang sa Calabarzon, especially sa lugar na to. At maraming mga nalungkot at nagalit sa balitang ito. Galit na galit ang mga magulang sa pamunuan ng paaralan kung bakit hinayang umabot sa ganitong pagbabanta ang bullying na nangyayari, habang ang iba naman inaawa sa mental health ng bata at sa kawalan ng ligtas na spasyo, na space sa eskwelahan. Yan ang sinasabi ko So, yan, sana magkaroon ng mas magandang information dissemination, regular na pamahagi ng impormasyon hinggil sa kontra-bullying, Kung maaari nga gawin itong isang regular na subject mula elementary hanggang kolehiyo para mawala ito. Kasi ultimong sa trabaho, may bullying pa din. Naranasan ko yun dati. Muntik ka pa ako makapanakit ang kapwa Pero hindi naman umabot sa ganitong ganitong pagbabanta na. Yun. So, sana masolusyonan to, mabigyan to ng maayos sa tulong tong batang ito, at hindi gawing hindi naman syempre may kaukulang parusa din to kasi nag-post ka ng ganyan lalo na ngayon napakainit ng ganitong topic ng shooting and something. And number 1 na trending ngayon, very hot na topic, salpukan sa impeachment trial ni VP Sara, mga matitinding abogado sali na sa laban. Lalong uminit ang pampulitikang teleserye matapos magpasok ang House Prosecution Panel ng 5 big-time na private lawyers, kabilang ang isang dating tagapagsalita ng Supreme Court at mga veterano na sa human rights at tax law, para patibayin ang kaso laban kay pangalawang Pangulo Sara Duterte. Kasabay nito, naka-heightened alert ang PNP dahil posibleng arestuhin si dating Senator Bato de la Rosa kapag lumitaw ito sa Senado. So yun, talagang bardagulan din ang mga netizen dito,
ang mga DDS pro Duterte nagagalit, sinasabing political na panggigipit at demolition job lang ito ng administrasyon. Yan, laban sa anak ni PRRD na si VP Sara. Ng mga anti-DDS naman, todo bira at ginagamit ang mga lumang issue gaya ng panununtok ni VP Sara sa sheriff noon para igiit na dapat itong managot. Yan. So patong-patong ang aligasyon kay VP Sara mula sa korupsyon, sa panununtok. Ultimong yun daw sinuntok na sheriff nung napakatagal na panahon na magiging testigo din daw. At saka yung threat na broadcast online ni VP Sara against sa family ng admin, family ni BBM, ay isa ding malaking issue din po dito sa impeachment na ito, ano. So yun. At yan po ang atin pong top 10 na nagbabagang headlines, nagbabagang topics sa Pilipinas ngayon pong araw ng Lunes, June 29, 2026. Ano po? So, ano pong masasabi ninyo? Kayo ba ino-overwhelmed? Kayo ba nagulumihanan sa matitinding mga topics na ito na ating na-discuss ngayong araw na ito? Magbigay po kayo ng inyong mga komento at mga saloobin sa ating comment section. Huwag po ninyong kalimutang mag-argumento. Mas maganda po yung healthy arguments. Huwag kayong magbakbakan dyan sa ating comment section. Maraming salamat. Don't forget to like and subscribe. Till next time po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nga pala po, binabati po natin yung ating mga bagong subscribers. Yan. Naalala ko bigla si Sir Bayani Plosena, si Ramflex, Joseph Ian, si Ma'am Glo, DS Alcoba, Cut Camera, Bonita Cave Vlog, yan, always nakatune in to, ay Kiera Vlog, Go Iyo, at si Paring Aldin. Yan, maraming salamat po sa inyong pag-subscribe. Don't forget to like and subscribe, and syempre yung notification bell para hindi inyo mamiss itong ating mga ganitong mga diskusyon and healthy discussion lang po sa comment section. Maraming salamat. Till next time.